What's up mga idol? Panibagong araw, panibagong adventure naman. And for today's video mga idol ay magka-camp tayo. More or less mga 80 kilometers or mga 2 oras galing dito sa lugar namin, yung pupuntahan nating campsite. Time check mga idol ay 1:51 na ng hapon. So more or less posible tayong makarating doon ng mga 3:30 or mga 4 ng hapon. El Campo campsite. So tingnan natin kung anong pwede natin makita doon sa campsite na yun at ano pang pwede nating ma-experience sa campsite na yun mga idol. At syempre mga idol, dahil camping tayo ngayon, magluluto tayo ng pata ng baboy, humba style. Dahil dyan mga idol ay babiyahe muna tayo kasi medyo malayo yung biyahe natin at update na lang kami kung ano yung mga posible nating madaanan along the way papunta dun sa El Campo. Yeah, you got me thinking, oh, you got me thinking out loud. You kept me waiting, waiting for the next time around. My heart is beating faster than the beat of a drum. Oh, we're all excited. Mga dadaanan pa pala tayo mga idol. Unang-una, kailangan natin bumili ng pang-breakfast kasi wala kaming lulutuin bukas ng umaga. Bili tayo ng, sabi na ito may itlog, mga dilata na lang. So yun yung bibili namin pang breakfast bukas. Kasi dyan ay dahil pabiyahe tayo ng malayo ay maghanap kami ng ice coffee. Ice coffee tabi. Ice coffee. Bus and cream. Yan, bus and cream. Tapos ito, caramel macchiato. May kape na tayo. Ang kulang na lang ay gulay, pang breakfast, tapos meron pa tayong dadaanan. Kailangan natin magpagas. Sali ice ba? Parabog na ang drinks. Diba? Ulan na. Ulan na? Wala pa, hapit na. Time check, 3:37 at medyo malapit na siguro tayo. Mga 25 to 30 minutes ando na tayo. Medyo madilim na sa labas. Mag-alas 4 pa lang pero parang 5:30 na. Parang alas 6 na dito sa lugar na to. So nasa ano na tayo? Marilog na nino. Marilog District. Marilog District. Part pa rin to ng Davao City mga idol pero medyo bundok na siya. Ulan na. Ulan na! Antay na! Ulan na ulan! Close na rin Close, close, close! Close! Antay! Eko. Ulan na mga idol. Sana pagdating natin doon, medyo malayo pa tayo eh. Mga 20 plus kilometers pa. Hopefully, Ayat na. yung ulan. Ayaw ko dito no? So, sana walang ulan dun sa puntahan natin. Overlooking oh. Nakita nyo mga idol, medyo foggy na siya sa labas. Meron tayong madadaanan na maganda dyan na kalsada sa gitna tapos puro bundok yung kaliwat kanan natin. Ulan na sa labas. Hopefully, hindi malakas yung ulan dun sa campsite para hindi tayo mahirapan. Sigurado yun. Malamig talaga yun kasi nagpapag na sa labas. Dito pa lang ha, na medyo mababa pa lang ay ayun, yan o. Sobrang fog na dito pero medyo maulan mga idol. Pero bumaba lang talaga kami para makita ninyo kung gaano ka
kapal yung fog. Di ko na alam, pero di sa camera, dili kayo, no? Fog. Fog, yapon siya. Grabe. So, Super. yun. Sobrang foggy ng lugar na ito mga idol. Medyo mababa pa to. Hindi pa tayo dun sa campsite mismo. Mas malamig pa dun sa campsite. Pero dito pa lang, sobrang lamig na. So, tuloy tayo mga idol. Nakailaw na lahat yung mga sasakyan. Kita nyo naman. Nakailaw na sila kasi sobrang kapal talaga ng fog sa lugar na to. So, yun. Siguro nakatulong din yung maulan na weather. Nilalamig na. Tara, pasok na tayo ulit. Kaya tayo na. Camping pa, Morg! Camping ba sa Buda? Tignan mo, uy. Malamig talaga dito sa Buda. Part pa siya ng Davao City. Papunta ng Bukid doon. So, yan. Sobrang kapal ng fog. Tayo dyan. Ayan. Tsaka mga idol, sobrang dilim. Kahit mga ano pa lang, mag-alas 4 pa lang, 3:58 ng hapon. Malapit tayo sa campsite, siguro mga less than 15 kilometers na lang marating na natin yung campsite. So, tuloy-tuloy na tayo mga idol. Most probably, ganito na yung weather doon na manalat na natin sa campsite kasi medyo malapit-lapit na tayo. Tapos, medyo higher pa yung elevation doon. Kaya, expected na foggy at ganitong weather yung manalat na natin doon sa campsite mismo. Malapit tayo mga idol. 500 meters. Wala yung papasok. Sana kaya ng minivan. Tama mo na siya. Kita na ko saan sa picture. So along the highway lang talaga siya mga idol. Kaya man. Batuhon man po. So, ayan, may mga, ito part na to ng mga campsites nila. May mga tent sa loob. Tapos may, kasi tawagan may karang murag canopy lang siya, no? Murag canopy. Parang canopy lang mga idol, may mga upuan. Pwede nyo i-rent yan. Pwede din kayo mag-park dyan, tsaka mag-camp. Okay, so sundan na natin yung caretaker mga idol. Papasok tayo dito sa kalsada. Medyo madulas lang. Pero sana kayanin. Gapang lang, gapang. Babato man. Kaya... Okay. Yan na, trapo na ta. Dangog! Salamat kayo. So ayan mga idol, medyo madulas yung kalsada kasi sobrang maulan ngayon. Hindi makaakyat yung 4x2. Okay mga idol, so dito na tayo. Ito yung pwesto natin ngayon. Sayang hindi tayo nakaakyat dun sa taas kasi medyo maulan talaga. At medyo madulas yung daan. Tapos 4x2 lang yung minivan kaya hindi kaya na makaakyat kasi dumudulas talaga siya. Okay pa rin kasi may mga tulad dito, may silungan pa rin. So, pwede na tayo dito. Saka medyo maliwanag din dito. Kaya ayos lang. Magandang pwesto na ito mga idol. Tara, set up tayo at baka abutan pa tayo ng dilim. Medyo hapon na mga idol. Tara, let's go. Ayos din yung pwesto natin ngayon kasi meron tayong canopy. So, medyo okay na yung may lamesa pa tayo, may mga upuan. Actually, may ihawan pa nga eh. Wala mas malamig. Wala screen. Ano eh? Ha? Ano de? Medyo malayo lang yung CR, medyo nalakarin. Dito lang dun sa taas kanina na sobrang lapit lang talaga. Pero parang mas okay na rin to. Yung pwesto natin ngayon. So baba ko lang yung mga gamit at set up na tayo para makapag-merienda. Tapos direkta na tayo ng luto para sa ano natin, dinner. Dire ang lutuan. At least ang kaon, dire lang. So, pinorward ko lang yung mga upuan.
Sarap. Kabila naman. Yon. So, budget na lang ang kulang. Next setup, mga lutuan. So, pwede tayo tubig, kapita. Pangapi. Kasi dito sa taas, wala mong kayo view. Wala. No? Dito taas lang siya. Tapos lang siya. Ano siya, makita na yung mga sa baba. Pero, hindi video gapon. More, kasi nga, hindi ka pa makita. Ang weather. Weather. Ang weather ang ginagawa. Wala. Buti na lang, di masyadong mahangin. Pwede tayong magluto. Medyo matagal-tagal yung lulutuin natin. Maaga pa naman. Wala na masyadong ilaw kasi sunlight. Kasi medyo maulan nga. Pero laban lang yan. Laban. Ito yung rice natin. Diyan, side tayo mamaya. Sana may signal dito para bukas ay may puntahan pa tayo. Now, 2 nights! Alright! Ito lahat nilulutuin para dito yung Kainan. kainan. Medyo malambot na yung lulutuin nating pata. Dito lang sa taas para ma-defrost pero matagal pa yan kasi malamig dito. Lumulobo. Una ko ingon sa mga diba? Kung masakay kag aeroplano, may ngani siya. Lo. Tropik. Tropik ay. Ano may? Oh, yeah. Ah, tropik yun. First time namin mag-camp sa bundok mga idol. Nakapag-camp na kami last time sa dagat pero hindi ako nag-vlog. Kasi mas kinahanin mo dagat o beach. Bukid. Kung sa view ba pa dagat. Pero kuan, Peace of mind. Bukid. mas relax, bukid. Tsaka ang sa dagat mainit. Kailangan ng electric fan. Malagkit. Malagkit ang feeling. Yung pinuntahan namin, maraming lamok. Hindi ko lang alam dito kung pagbugna ba, wala lamok. Ito hindi gabon. Ay, di yun na. Depende pa rin. Depende pa rin. May mga lugar pa rin naman lamok, mga idol, kahit malamig. So, depende na rin yan. Pero at least, hindi mainit. Di ba? Ako mo lang. Kape. Kape ka. Tapos, ikaw. Sunod kanton. Pasok kanton. Pero hindi siya kape. Energen. Kailangan talaga naka-jacket. Mamaya, palit tayo jogging pants. Tapos, ito tayo ng kanton pagkatapos tayo magpainit ng para sa Energen. Pancit Canton. Right. Tapos, tour ko lang tayo dito sa campsite mga idol kahit medyo maulan. Dito tayo nakapark. Yan. Ito yung minivan. At may canopy doon, libre na yan. So ang babayaran namin dito is 350 pesos per person. Wala na ibang charges mga idol. 350 lang. So kami dalawa ay 700 lang yung babayaran namin. Kung marami kayo ay pwede kayong mag-set up dito sa area na to. Merong mga tent. Libre na yan. Pwedeng gamitin. May mga canopy. Pwede kang mag-pitch ng tent or kung wala kang tent, pwede kang mag-rent ng tent dyan. May tent sila. So, ang pangalan ng campsite ito ay El Campo. So, search nyo lang El Campo sa Google Maps. Actually, ayan lang yung highway. Ito yung gate nila. Tapos may restaurant area sila. Nagbubukas ng 10 a.m. Tapos yung CR, meron dun sa malayo. Walking distance naman. At hopefully, next time around na makabalik tayo dito ay mapuntahan natin yung dun sa taas, makapag-stay tayo dun kasi malapit yung CR, tsaka maganda din yung pwesto dun mga idol. Pero ito naman pwesto natin is maganda naman. Pancit Canton sa malamig na panahon mga idol. Lamig lagi Pancit Canton dire. Kung sa balay, wala lamig no? I feel it coming, I feel it taking control. It's the hurt I imagine from us to nothing
there's something missing you stole, and it's a little tragic. I know I'm better Wala pa. Ha? Si kulang tubig. Wala siyang tubig. Oo, kulang jud. Pag ano? Sobrang lamig mga idol. Ayan, sundan. Tapos yun, luto ng ibabaw, ang lalong. Ito na ginalaman eh. Oo daw. Naman pa. Di ba? Dito, tama na. Ito na eh. Ito na na. Nasalang na natin yung pata ng baboy na gagawin natin humba. So medyo matagal-tagal to. Medyo maliwanag pa naman sa labas mga idol, nakikita nyo. So masawili matatapos na yun ito. Medyo madilim na. So lipat ko lang yung lutuan dito kasi medyo mahangin. Okay. Dito si Lulimig, bro. Pag Lulimig ba? So yan na. Pagbumok na. So mamaya na pala yung mga tawag sa lamos. Panakot. Panakot. Diloy. Panakot! Tagalog? Oh. Oh. Panakot lagi. Ah! So, sa CR muna kami. Iwan na natin yung minivan dyan. Ayos na naman. Wala namang mga kukuha ng gamit namin. Solar. Automatic. Patingnan natin yung sitwasyon ng CR dito. CR check kumbaga mga idol. CR check. Sobrang maulan. Sila ay Condre. Diner and cafe. So may resto sila. At the same time may coffee shop. Pero dahil ngayon Tuesday mga idol ay close yung cafe. Pero pag pumunta kayo dito ng Wednesday hanggang Monday ay bukas naman yan. So pwede kayong umorder lang kahit di na kayo magbaon. Pwede rin kayo mag-dine in, mag-day tour lang. Okay, ito na tayo sa CR. Ano yung CR nila? Yun. Yan. CR check, malinis mga idol, syempre. Tsaka double. Pambabae. Tsaka pang lalaki. Yan. So, sa gitna may hugasan ng kamay. Ito naman yung paligid. Sobrang tahimik dito mga idol. Sobrang nakaka-relax. Pero maulan kaya campingin na rin tayo ngayon. Pero ayos lang mga idol dahil maganda naman yung pwesto natin. At safe naman dito kasi may mga caretaker sila sa loob. Bumukulo na ang bata. Pero matigas pa yan mga idol kasi kakakulo lang. Pero maglalagay na tayo ng mga sangkap. So itayin lang natin na lumambot. May ilaw na pala tayo mga idol. Ayan, nilagyan ko ng ilaw. Meron naman kasing saksakan, medyo malayo nga lang pero may dala akong 30 meters na extension wire kaya abot yan kahit saan. So safe na safe, may ilaw, mamaya pag kakain tayo ay hindi madilim. So hintayin lang natin na lumambot mga idol.
Pag medyo malambot na, ilagyan natin ng iba pang sangkap, tapos timplahan natin hanggang sa maluto siya mga idol. Welcome sa ating cooking show ngayong gabi. So panahon na para maglagay ng mga sangkap, panglahok. So unahin natin yung sibuyas. Maglagay tayo ng isang sibuyas. Kung may mga request kayo mga idol na gusto ninyong lutuin namin dito sa camping ay pwede kayo mag-request. Tapos sa mga susunod na mga episode ay lutuin natin yan. Kahit ano mga idol, pwede. Yan na yung mga sibuyas. Lagyan natin ng bawang. At dalawa lang. Pwede na. Ayan, bawang. Lagyan natin dyan. Bell pepper. Uy! Tulog! Tamang 5 minutes. Hinugasan ka lang. Pwede na yun. Yan dyan. So papalambutin natin to hanggang sa sobrang lambot na niya. Kahit maubos yung butane natin, meron pa naman tayong extra. Yun. Time check mga idol, mga 7:20 na. At isang oras na natin pinapakulon yan. Pero medyo matigas pa rin siya. Yan talaga. Konti na lang to. Siguro mga 30 o 40 minutes more ay okay na to. Dagdag lang tayo ng tubig para safe na hindi siya maubusan. Ang masarap kasi dito, yung sobrang lambot talaga ng karne mga idol, tsaka ng balat. Sobrang lamig lang talaga dito. Grabe. Okay. Feeling ko malambot na mga idol kasi mag-isang oras kalahati na tong pinapalambot. So, timplahan na lang natin to. White sugar sa may-ari. Ikaw lang. Sabihan mo to, no? Sige, sige. So, maraming salamat sa may-ari ng El Campo. At binigyan kami ng sugar. Thank you so much. Kasi nakalimutan namin magdala ng sugar. So, timpla. Konting timpla na lang to mga idol. At kakain na kami. Medyo wala pa siya. Ayan, o. Malambot na yung karne. Ayan, o. Silipit lang ng konti, tapos kakain na. Alright. Ito na ang pata humba. Pork pata na humba. Pata, mga idol. Lambot niyan. First bite. Bago tayo matulog ay mag-tour muna tayo dito sa campsite kahit na medyo madilim. So ito yung bonfire area, nasa tabi kami nag-set up. Ito naman yung minivan ngayon, naka-park lang. Gated itong area na to mga idol, so safe na safe. Kahit yung mga gamit ay iiwan nyo lang dyan, so safe yan. Walang problema, hindi mawawala. At kami ay magpapahinga, mag-chill muna bago matulog dahil medyo busog yung mga tiyan namin mga idol.
Morning mga idol. Kape muna habang nag-edit para may mapanood kayo. At gagising na namin. Tulog kag mga gabi may. Ha? Yes. Yan. Sarap ng tulog namin. Sobrang lamig. Hindi na kami nag-electric fan kasi sobrang lamig talaga. So, edit muna habang nagkakape. Tapos, mamaya, breakfast tayo. Tutur ko muna kayo dito sa pwesto namin. So, dito yung nakapark yung minivan. So, kagabi nag-tour na tayo pero madilim. Dito kami nakapagpwesto. At may canopy dyan na free na dito sa campsite. So, napaka convenient na meron ganyan. Kasi wala kaming extra na parang shade sa init at sa ulan. So, ayan, napaka-convenient. May lamesa na. So, sa mga gustong pumunta dito, search na sa Google Maps, El Campo. Nasa Davao Bukidnon Road. So, part na siya ng Arakan. Pero nasa lang siya, Davao Bukidnon Road. Nasa Buda lang siya. So, sobrang lamig ng klima dito. At napakaganda ng lugar. Presko, tahimik. At malayo sa mga chismosa. So, pupunta natin mamaya yung kahapon mga idol kung saan tayo hindi nakaakyat. So, may CR dun So, CR tayo dun. Baka maligo ako. Bago tayo umalis dito. Para makita nyo rin ang view dun. Medyo maganda din dun Kaso, ayun na nga, hindi tayo nakaakyat dun kahapon kasi sobrang ulan. At dumudulas yung gulong ng DA64V na 4x2. Siguro kung naging 4x4 tong minivan ay posible tayo makaakyat dun. Hindi natin alam. Pero since ayun na nga 4x2 ay hindi kami nakaakyat doon. Dito lang kami pwesto sa baba. Anyway, ganun din naman. Same klima. Maganda rin dito ang pwesto. So, ito, nasa bonfire area nga pala ako. Kung hindi lang umulan siguro, pwede mag-bonfire. Kaso kagabi ay sobrang maulan talaga. Kaya hindi tayo nakapag-bonfire. Pero, bonfire. Ganun pa man ay napakagandang weather, napakalamig. Sobrang sulit ng 350 pesos per person. So, wala na kayo bang babayaran. Free na yung CR. May libreng wifi pa. So, mga lakas ng wifi nila dito. Tapos, may power source. So, nagdala kami. Kung nakikita nyo dito, may extension wire. May mahaba akong extension wire na dala So, banda doon sa may ilaw sa ilalim. May saksakan. So, nakapag-edit ako kasi may tayo may power source. So, di nyo kailangan ng mga tawag dun? Yung mga power, yung mga dinadala na na malalaking battery, nasaksakan ng mga kahit anong gadgets. Wala kaming ganun So, naghahanap kami ng mga campsites na may mga pwede masaksakan. May dalala akong mahabang extension wire. So, yun yung power source namin. Lakad-lakad muna tayo mga idol. Pupuntahan na namin yung doon sa taas, yung kahapon na supposedly camping area natin. Kaso hindi nakaakyat yung minivan. Medyo mabato naman dito sa paahon. Kaso ito yung marka ng gulong na madulas. Dumudulas hanggang dito. Umabot ako hanggang dito Sobrang konti na lang. Hiningal ako dun. So, tambay na lang tayo. Since hindi tayo nakaakyat dito kahapon. Sayang! Pero, baka balikan natin to. Sarap mag-camp dyan, dito. Sana makaakyat tayo dito sunod. Yung hindi tagulan. Para kaya na akyatin yung minivan. Tapos meron pa dun sa taas. Pwede siguro pumunta dyan. Siguro pwede mag-camp dyan. Diba? Yung mga tent lang. Sarap dito. Sarap kasi weather dito Malamig. Tsaka dito sa likod. Yung mga pine tree. Mga halaman, bulubundukin. Yung CR dito mga idol sa taas ay meron pala siyang hot shower. So sa mga gustong pumunta dito ay pwede kayong maligo. Actually nakaligo ako gamit yung hot shower. So hindi ka lalamigin kasi
mainit ang tubig. Masarap maligo ng mainit na tubig sa malamig na lugar. So, CR check. Okay. Ito yung CR dito sa taas. Dito kayo nakapwesto ay sobrang lapit ng CR ng may hot and cold shower. So, yan. Nakaligo na kami at kami ay gagayak na. At tayo ay mag-check out na. Diba? So, yun. Tara na. Let's go! Ngayon ay mag-ayos na kami ng gamit mga idol. Tapos may alis na. At napakasarap dito sa El Campo. You let your hair, I let my guard down. I was the wall, you 1989. So yan, tapos na electric yung mga gamit. Kami ay alis na. Maraming salamat El Campo. Okay mga idol, hanggang dito na lang yung vlog. Maraming salamat sa pagsubaybay at sana nag-enjoy kayo sa camping namin. Hanggang sa muli, kita-kits sa mga susunod na episodes mga idol. Ito ang Biyahe with Ken. Ingat kayo palagi. Bye-bye!